Yan, magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito pa rin tayo sa Rusi, may Gawain Bulacan branch. Para dito naman sa bagong nilabas na kulay ng Rusi Sparkle 150i Glossy Cyan Color. Ayan o. Tapos ilalabas pa silang ibang kulay, ano. Kasi nung last na nilabas ng Rusi ay puro matte color. So ngayon, maganda mga kapatid, meron na siyang glossy. So ayan, ikutan natin at alamin din natin yung cash price installment dito sa branch. So stay tuned po tayo. Noxky Vlog. Ito yung bagong labas ng Rusi Sparkle 150i. Itong nakita natin ay cyan color. Pagka-glossy niya, ganda rin. Ayan o. Halos kakulay nung ating Rusi Flex. Ayan o. So, ganda dito mga kapatid ay water cooled o liquid cooled na siya. Ayan, pakita natin yung decals dito. Kulay puti. Tapos yung 150 EFI technology. So napaka minimal lang nung decals nitong Rusi Sparkle 150i. So sa kanyang decals ito lang yung kulay red na line na parang arrow, kabilaan yan. Dito sa fender meron din siya. Yan, meron din siyang line na kulay red. Pati dito sa gilid meron, saka dito. Yan, tapos sa likod meron din yung Sparkle 150i, meron din siyang kulay red lang na lining. So napaka simple lang. So ito, bagay na bagay sa inyo, no? Tapos ang kagandahan dito, napakamura lang din ang kanyang cash, sa 75,000 lang din. Then yung kanyang down payment ay 4,000 lang din. Tapos yung monthly same pa rin naman dun sa dati, nasa 3,200 po yata yung 3 years. Then may repeat pa na 300 yun. So ikutan natin mga kapatid. So dito sa kanyang panel, digital panel gauge na rin siya. Kompleto na rin yung makikita mo rito, yung kanyang speedometer, odometer, yung clock, yung check engine, fuel gauge, andyan na, oras, andyan na. Yung RPM niya, ito, meron nakalagay dito. Tapos yung selection, saka yung set, andito na rin. Ayan. Tapos yung logo ng Rusi, ito, makikita natin dito. Tapos sa mga buttons niya, ito, meron siyang high and low. Passing light, meron din. Tapos hazard, meron din siya, kompleto. Turn signal light switch. Then busina. Tapos sa lever niya, ito, kagandahan dito. Sa tingin ko, naka ano na to eh. Naka combi brake na siya eh. Yung parang nito, no? So ayan, meron din siyang stop and start system. Yan. Tapos yung kill switch, meron din siya dito. So sa side stand wala siyang kill switch kasi andito na yung kill switch nito. Bukasan ng ilaw at patayan, meron din siya. Tapos yung electric starter niya dito. Tapos ganda dito, naka double cable na rin siya rito. So ibig sabihin naka quick throttle na siya. Tapos sa throttle niya, ayan, napaka soft din ang throttle nito, no? Ayan. Tapos sa ignition, ito naka shutter lock key. So goods na goods to dahil magandang features na sa protektahan yung susi natin, no? Hindi siya, ayan, no, nasasarado siya. So yun yung magandaan dito, no? Tapos pagka bubuksan natin, ito gagamitin natin na pangbukas. So
So, shoot lang natin dito. Yan. Okay, yun. Pas na. So, ganun lang siya. Napaka-safety. Kasi masusuksukan ng mga bagay na hindi sakto sa kanya. So, hindi agad masisira yung susian natin. Then, meron siyang pocket dito. Dalawa. Dito sa kabilang side, medyo mababaw. Dito naman, medyo may kalaliman din. Nasa malaki siya. Ayan. Tapos, yung USB charging port, meron din siya dito. Yan. Goods na goods to. Lalo na sa mga delivery rider or yung mga move it, yan, yung mga namamasada. So meron din siyang utility hook, yan, ganda ng utility hook niya. Tapos dito may glossy pa rin siya na cyan color. Yan. Pagdating naman sa footboard, may kalakihan din, halos same dun sa mga click, no? Tapos andito rin yung kanyang battery nakalagay sa kanyang gulay board. So ganda sa mga ganitong klase. Kung may mga dadala kang gamit, magagamit mo talaga to, itong gulay board niya, no? So yun yung kagandahan dito. Punta tayo dito sa kanyang front. Sa front niya, ito yung head cowling, ganda rin, glossy black naman. Ito, hanggang dito. Tapos yung FI na logo niya, yan. Tapos sa ilaw, fully LED ng ilaw nito. Ayan, kagandahan dito, ang ganda ng kanyang LED dito, no? Ayan, kabilaan yan. Tapos yung pinaka headlight ay naka-split type na LED na rin. So yung kagandahan dito. Tapos yung signal light niya dito. Andito na yun, umiilaw. Sa side na yan. Tapos sa fender niya, yan. Flexible na rin yung mga plastic ng Rossi ngayon. Ayan, makikita nyo. Flexible na siya. Tapos yung gulong niya, tubeless na rin yan, harap at likod, no? Tapos disc brake yung sa harapan, naka wavy design. Ito yung disc brake nya. Tapos naka dual path caliper siya. Yan, dual path caliper na kulay black. Then telescopic fork yung ginamit dito na kulay black din. Tapos dito sa kanyang likod, ito maganda, cover na cover yung sa loob, hindi mapapasukan ng dumi, no? Tapos yung busina nya, makikita rin natin dito. Ayan. Tapos dito sa kanyang paggilid, puntahan natin, ito yung panggilid, latest na rin, wala na rin siyang kickstarter. Ayan yung pagkaka-design, ganda ang design niya. Tapos may R dito, natatak. Then sa kanyang airbox, ito naman, medyo bulky yung airbox na ito, no? Tapos ang ganda ng pagkaka-design, marami siyang mga edges na makikita dito. Footdeck sa angkas, ayan, napiplik din, alloy. Tapos side stand, meron din. So wala nga siyang side stand switch dahil nandun na sa may handle mismo, no? Tapos naka single shock siya. Itong stock niyang shock, kulay red. So kung gusto nating palitan ng mas maganda, pwede rin, mga kapatid, no? Tapos yung speed sensor niya, kagandahan nandito sa likod. Katulad sa mga Honda Click, ganito rin yung pagkaka-design. Tapos drum brake yung preno niya sa likod. Ayan, yung gulong niya tubeless, naka-tubeless na, ganda rin ang gulong. So ang size naman ng gulong dito, tingnan natin kung anong size. So sa likod, ito ay 100 by 80 by 14. Sa harapan, ang size ng gulong ay 90 by 80 by 40 naman. Tubeless. Then sa kanyang upuan, maganda rin yung upuan na ito. Napaka-soft lang nung kanyang tela. Tapos may R dito. Napakalambot din yung kanyang foam. So hindi kayo masasaktan o hindi masasakitan yung puwet natin dito. So okay na okay, goods na goods to. Tapos sa grab bar niya, ayan, nakagandahan, nakaabang na rin yung pinaka top box bracket, no? Then sa kanyang ilaw sa likod, ito ang ganda rin ng ilaw na ito. Kaiba din. Ayan, no? Meron siyang park light. Napakaganda ng design. Ayan, meron pa siya dito sa gitna. Ito yung pinaka taillight niya. LED na po lahat yung ilaw nito, pati yung signal light sa likod. Yan naman yung fender sa likod. So paporma din. Meron din siyang reflector at ilaw sa kanyang plate number, no? Punta tayo dito sa kabila. Yung kanyang muffler, ito. Halos same sa Honda Click, yung formahan, ano? Ito, yung pinaka dulo niya. May silver dito na design. Then isa lang yung pinaka butas dito. Cover ay plastic na kulay black.
So, ayan. Tapos dito nga, naka-radiator na tayo. Ito yung water cooling niya. So, goods na goods sa kanyang makina. At kung babiyahe tayo, goods na goods tong ganitong features, ano. Tapos yung fuel capacity nito ay 5.5 liters po. Yan. So, pumapatak din siya mga kapatid na nasa 45 to 50 km per liter itong fuel consumption nito. Kaya napakatipid na rin sa gasolina. Kung pang daily service lang ang hanap nyo mga kapatid, pwede na sa inyo ito, no? Tapos sa compartment, tingnan natin. Kung dito ba nabubuksan yon sa seat? Yun. So, ayan. Ayan yung compartment niya. So may kalakihan din. Nandito yung kanyang side mirror, yung battery, pati yung manual nandito. Sparkle 150i. Tapos yung OBD, ito. Then yung fuel tank niya, ito. 5.5 liters po yung capacity nitong Rusi Sparkle 150i. So sa mga gustong kumuha mga kapatid, available yan dito sa Rusi May Kawayan, Bulacan branch. So tingnan nyo rin sa ibang mga branch ng Rusi kung meron na. So sa palagay ko meron na. No, dahil halos sabay-sabay naman yan, dinideliveran sila ng mga unit. So ayan, sa mga gustong kumuha, punta na kayo dito. So ayan lang po yung ating maikling review dito sa Rusi Sparkle 150i na latest color ngayong 2025. So maraming salamat sa panonood and God bless. Stay safe always.